Itong mga kapulisan talaga natin sa ngayon kakaiba. Kaya siguro hindi rin masyado nagsasalita ito si General Marbil, si Chief Marbil, dahil palpak din pala pag nagsalita. Kaya naman pala panay si Colonel Jane Fajardo ang nagsasalita. Dahil imaginein mo, ikaw ay isang hepe ng pulis. Sasabihin mo na si Hindi Pastor pastor. Apollo Kibuloy ay hindi pastor dahil may kaso? Ang labo, sobrang labo, hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling or saan galing itong logic na ito ng Chief of Police natin. Considering na dapat you are a man of yung pagpapatupad ng batas, hindi pa man ko-convict yung tao, hindi pa nga nagsisimula yung hearing, pero parang sa'yo, Parang sa'yo, guilty na agad. Alam mo, may napupuna ako dyan. Kada salita nila, lalo silang nababaon. Mas maganda pang tumahimik na lang eh. Pero wala magsosonan na kasi. Wala silang achievements Cramming, Kaya talagang cramming sila. But anyways, nandito kasama natin ngayon live sa isinasagawang press con ng Kingdom of Jesus Christ, natalakay ang ginawang pagbuhay ng Department of Justice makalipas ang 4 na taon sa dismissed na kaso na ni alias Amanda laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon sa KOJC Legal Counsel, questionable at walang bagong ebidensyang ipininisenta, kaya't walang dahilan upang buhayin pa ang kaso. Ang detalye mula kay Jean Domingo live mula sa Kingdom. Magandang gabi, Ma'am Jean. Yes, magandang gabi mga kapartners. Kine-question nga ng KOJC Legal Counsel ang pagbuhay ng Department of Justice na dismiss ng kasong isinampa ni alias Amanda laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Nagtataka sila na bakit makalipas ang 4 na taon ay muling ibinuhay ang kaso kahit wala pang bagong ebidensya para rito. Samantala, inihayag din ng ating Legal Counsel ang mga kabutihang nagawa ni Pastor Apollo para sa mga kabataan na taliwas sa mga binibintang dito. Pagbuhay ng Department of Justice sa na-dismiss na kasong isinampa ni alias Amanda kay Pastor Apollo C. Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ matapos ang 4 na taon. Ikinagulat ng legal counsel nito. Ito ay dahil bukod sa questionable ay wala namang bagong ebidensyang inihain. Meron po ba silang inilabas na ebidensya o impormasyon that led them to determine that there is probable cause even if the case was already dismissed? And meron po ba silang legal grounds na pinagbasehan sa kanilang desisyon to overturn it? Actually, pati nga ako parang nahulog sa bangko kasi wala namang new evidence na prinisenta at halos 4 na taon yun nakabinbin sa Department of Justice. No new evidences were ever presented. We filed motions for early resolution but they were enacted upon. Ayon kay Attorney Israelito Torion, isa sa KOJC Legal Counsel, nagsimula lamang ito nang simula ng senadorang si Riza Ontiveros ang pagdinig sa Senado laban kay Pastor Apollo, kasabay ng paglabas ng resolusyon nitong 3 ng Marso taong kasalukuyan. Ilang taong nakabinbin ang na-dismiss na kaso, subalit bigla na lamang binuksan kahit wala namang bagong ebidensya. The only thing that happened prior to the issuance of the resolution on March 3 of 2024 was the Hontiveros investigation in the Senate, when it became fashionable to perhaps in her mind to attack and malign the good pastor, suddenly as if by cue and as if there was a maestro trying to stage play all of the proceedings, meron ng resolution last March 3 of 2024 without any new evidences that were ever presented by the complainant in the case. Note that all of the cases were dismissed by the Davao City Prosecutor's Office as early as June 24, 2020. The motion for reconsideration was denied on November 23, 2020. The petition for review was filed on June 4 of 2021. And for more than 3 years, it stayed in the Department of Justice. But then suddenly, when the Senate investigation of Senator Hontiveros became a fraud by certain forces within our society, the resolution suddenly came out last March 3 of 2024 without
new evidences whatsoever being presented by the private complainant. Samantala, para naman sa mga alegasyon ng child abuse at human trafficking, ayon sa KOJC Legal Counsel, ay para na rin itong pag-aakusa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ng droga na imposible at malayong mangyari, at bilang patunay ay ibinahagi rin ito ang mga di matatawalang nagawa ni Pastor Apollo para sa mga kabataan, di lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pastor, heartbeat niya po yung mag-alaga ng mga bata. The children are very close to his heart. That's why he established Children's Joy Foundation in 1998 pa po. Ilang milyon na bata na natulungan ni Pastor. Continuous, sustainable projects, neglected, impoverished children, abandoned children. Ganun po. They were fed free education from kinder hanggang nakapagtapos ng college. Iba, pinag-doctorate pa, pinag-aral pa ni Pastor sa law school. Kami yon. Thank you, Pastor, again. So, ganun po ang pag-alaga ni Pastor sa lahat ng mga bata dito. Hindi lang sa mga kingdom citizens. Even sa kahit sino, kahit hindi kilala ni Pastor, not only here in Davao City, whole Philippines, even outside the country. Nakita niyo po ang pinaka-best practice po ng Children's Joy Foundation, ang International Children's Day ni Pastor. Yearly po, all over the country, all over the world po, ang tinutulungan, pinapakain ni Pastor, binibigyan ng, kaya tawag namin dito is the birthday party for children. Kasi yung mga may maraming bata na hindi pa naka-experience ng birthday dahil because of poverty. Kaya po, lahat very generous si Pastor when it comes to giving to children. Tapos, child abuse. Yun nga, like I said, it's like accusing former President Rodrigo Duterte of drugs. Yun yung pinakaayaw nila. 'Di ba? Yun yung kumbaga, yun yung favorite nila na kung si PRRD, buksain yung drugs, si Pastor naman alagaan yung mga bata until they grow up, na they can be used in the society, they can contribute, they will not be a burden to this country, but instead, they will continue to, it's a ripple of love. What Pastor gave them, shown them, they will also do the same to the other children. So, ganun po. So, filing child abuse kay Pastor, kaya nga sa 2020 pa lang, dismissed. On what ground? For insufficiency of evidence, lack of probable cause. Meaning po, Pastor has not committed the crime. And that's why ngayon na inaccept po siya sa court, it's like it's a fundamental flaw on the part of the prosecution to present any evidence. Wala talagang evidence, insufficient, lack. Ayon naman kay KOJC Executive Secretary Eleanor Cardona, bago akusahan o siraan ng butihing pastor, ay saliksikin muna kung paano ito magmahal at mag-alaga ng mga kabataan. Kabilang na ang pagpapagawa ng mga paaralan sa mga ito upang magkaroon ng magandang kinabukasan na taliwas sa mga inaakusa kay Pastor Apollo. Thank you, Pastor! Thank you, Pastor! Thank you, Pastor! Thank you, Pastor! Mga kapartners, pilit man nilang yurakan ng katauhan ni Pastor Apollo Sikibuloy, naniniwala tayo na mangingibabaw pa rin ang hustisya at katotohanan at hindi mawawala kailanman ang kanyang nagawa para sa mga kabataan at sa buong sanlibutan. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City. Ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat, Madam Jane, sa iyong report. Matanong ko lang, pwede mo magtanong? Oo. Nandiyan pa ba? Ayun, pwede magtanong kasi 1 month after itong inyong pagsugod ng PNP diyan na pag-issue ng warrant. Kamusta naman po ang environment diyan? Sa tingin mo, kung hindi pa kayo nakaka-recover ngayon, lalo na yung mga kabataan, mga kababaihan, yung mga administrators natin diyan at lahat ng kingdom citizens, sa tingin mo, how long
ang kailangan ninyong time para mag-heal mula dito sa pang-aabusong naranasan ninyo? Kung kukumustahin yung lagay namin dito sa Davao City, syempre, ma-fresh pa din sa aming alaala yung nangyari noong June 9 kasi imagine, hindi, first time namin makaranas ng ganon. Pero kung kukumustahin mo kami kung kumusta ang bawat kingdom citizen na dito sa Davao, kami growing stronger, positive, and nanatiling malakas. Naniniwala kasi kami sa katotohanan, naniniwala kami. We stand for Pastor Apollo Sikibuloy. Pero kung tatanungin mo kung kailan matatanggal o maalis, yung iniwan nilang bakas, yung iniwan nilang karahasan, karumal-dumal na experience na iniwan nila dito sa amin sa Davao City, ang masasabi ko lang, mawawala lang ito hanggat makamit namin ng hustisya. Hindi kami titigil hanggat hindi namin napapatunayan sa buong mundo kung sino si Pastor Apollo Sikibuloy, kung hanggat hindi namin nakakamit ang hustisya. Siguro yun lang yung magpapapanatag sa aming kalooban na Boss Dada. Nako, maraming salamat pong muli. Ayan, Coach Oli, paulit-ulit nating sinasabi na itong Kingdom of Jesus Christ, hindi tayo mapapagod na sabihin kung gaano kabait, kaayos at ka-organized, ka-law-abiding at kaayos itong mga kingdom citizens. And the way the government is acting right now, as if itong mga akusado as well as yung mga miyembro nitong simbahan na to parang dinidemonize nila. It's parang kung ano yung ginagawa ng mga troll sa pagdidemonize sa China, parang ganoon din ang ginagawa nila sa mga taga Kingdom of Jesus Christ. Siguro paulit-ulit nating sasabihin na bagamat kami ay hindi mga miyembro nitong grupo na ito, nitong simbahan na ito, kami ay maninindigan bilang mga outsiders para ipaintindi sa mga nasa labas ng bakuran ng Kingdom of Jesus Christ na hindi deserve nitong mga tao na ito ang ganitong klase ng trato. Alam ba ninyo na napakarami kong mga messages na natatanggap mula sa mga Kingdom citizens at sinasabi na, Boss Dada, maraming salamat sa inyo kasi tinuruan kami ni Pastor para, ang tinuro lang sa amin ni Pastor is magmahal, magbigay, at yakapin ang lahat. Sa tuwing nakikita namin yung mga paninira sa amin, hindi namin alam kung paano namin lalabanan yon. Kasi nga hindi kami tinuruan ng pamunuan ng KOJC para mang-away. So nagpapasalamat pa sila sa atin actually dahil tayo yung gumagawa nun for them. Lagi nating sasabihin lalong-lalo na sa kapulisan, tanungin ninyo ang mga sarili ninyo nung kayo'y pumunta dyan, meron bang ni isa sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ na inyong pinagtutulakan, inyong pinag-apak-apakan, pinusasan, meron ba ni isa doon ang nagmura sa inyo, sinigawan kayo at talaga namang isinumpa kayo? Siguro kayo nang makakasagot niyan kasi kayo ang nandoon Again, hindi kami mapapagod para ipaintindi sa lahat, lalong-lalo na doon sa mga hindi nakakaintindi, yung mga naranasan namin dito sa pamunuan ng SMNI ng Kingdom of Jesus Christ at syempre mga kaibigan natin sa KLCs worldwide. Coach Oli. Alam niyo po, itong nabanggit ko na po ito sa live ko nung Lunes pa lang sinabi ko na yung pagbintangan mo ang Duterte na adik ay parehas na pagbibintangan mo si Pastor Kibuloy na nagcha-child abuse. Wala pong nasa matinong kaisipan ang maniniwala sa inyo. Unless na lang talagang sadyang bobo or sadyang panatiko lang yung tao. Kaya sana nag-isip-isip kayo ng ibang paninira. Pero yung child abuse na yan, walang loko-loko talaga maniniwala dyan. Alam mo na, experience ko yan At kung gaano tumulong si Pastor Kibuloy sa mga kabataan. Hindi lang po sa mga members. Nakita po yan namin yan. Pinag-aral, binihisan, pinakain. Bata, matanda, higit sa lahat napakadaming bata. Nag-celebrate. Nung birthday niya, nag-celebrate. Nakita namin yan. Ng dalawa naming mata, ng bawat isa sa amin. Pinakita niya yung pagmamahal, yung pag-ibig sa mga bata, member man or hindi members. Kaya yung mga iba,
na wala na nga kayong naiiambag sa bansa natin, okay na yun eh. Wala kang ambag. Huwag na kayong maggulo. Kasi yung taong nakakatulong, inaawat nyo pa. Sana magkaroon naman kayo yung konting konsensya. Diba? Tumutulong si Pastor Kibuloy. Ginaganyan nyo pa. Sabi nga nung abogado nila, dismiss na yan, 2020 pa. Tapos naghahalukay kayo ng mga kung ano-anong paninira. Diba? Imbis na nakakatulong sana kayo sa bata, pananahimik nyo lang dahil tumutulong si Pastor Kibuloy sa mga bata, panggulo pa kayo. Wala na kayong ambag. Panggulo pa tong mga ito. Boss Dada. Hindi na nga sila actually nagbigay ng statement patungkol doon sa mga nangyaring yung mga nangyaring masasama dyan nung 1 month ago. Ito, nagsalita sila tapos parang lumalabas sila pa, kawawa. Tinan mo dito, may nagsabi, pamangkin ko is sa mga bata nakatin sa birthday celebration ni Pastor. At saka marami nagme-message sa akin, yung pamangkin ko, yung kaya nga lagi natin sinasabi, Coach Oli, hindi members, ha? Masamang tao ba to? Meron kang eskwelahan kahit hindi mo naman miyembro, libre ang tuition fee. May law school pa kasi yan, diba? Graduate school yan law school. So ibig sabihin extended. Extended yung pagpapaaral ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, sabi ko nga wala kayong ibang pwedeng ibato sa mga ito. Parang yung sinasabi nga nila na para sirain mo ang isang taong simbahan, babatuhin mo siya nung akusasyon na talagang mararamdaman niya yung kumbaga tatatak sa kanya. Sa mga Duterte, pwede nyo silang akusahan ng maraming bagay, ng bubugbog, ng Google Pay, pwede nyo nga silang pwede nyo nga silang kasuhan ng yung war on drugs. Pwede nyo nga pwede nyo ikaso yan sa kanila, pero never at hindi nyo pwedeng kasuhan yung mga yan. Hindi natin sinasabing hindi pwede pero hindi akma nakasuhan natin sila ng unang-una yung paggamit ng droga. Pangalawa, korupsyon. Hindi yan. Kasi ayaw nila yan. Galit na galit sila dyan. Same goes with Pastor Apollo Kibuloy. Pwede mo silang paratangan ng kahit na ano. Pero yung kaimoralan, tatatak talaga yan. At nakikita natin na ginagawa at ginagamit nila ito para sa sarili nilang politika. Tsaka yung mga tinutulong ni Pastor Kibuloy, hindi barya, ha? Hindi yung parang palimos na 1 kilong bigas, 1 sardinas, tapos andan yung pangalan mo o pangalan ng party list. Tatandaan po natin, si Pastor Kibuloy matagal nang tumutulong, hindi naman kumakandidato. Walang agenda. Walang political agenda si Pastor Kibuloy kung hindi tumulong. Wala naman yung pangarap. Oo. Yung iba, konti na nga lang ang binigay, palimos na binigay. Gusto nyo pang iboto kayo. Kaya kitang-kita natin dito yung motibo Again, ulitin ko, yung pag-ibig nandiyan dyan. Hindi yung tutulong ka kasi may kapalit. Ito wala. Mga bata, wala. Botante ka ba? Yung iba nga, pinapapir pa mo Sinabi rin ni Robin Padilla yun Pinagamit niya nga sa akin yung tumakandidato ko, pinagamit niya sa akin yung chopper niya Hindi humingi sa akin yan. Yun na sana yung chances sa pagkakataon niya para, alam mo yun, makakuha. Kasi lalo na ang mga barangay chairman at yung ibang mga simbahan pagka ganitong kampanya, ganitong malapit na eleksyon, naku po, umuulan na pera dyan. Pero dito kay Pastor, mukhang siya pa siya pa nalalagasan, mukhang siya pa nagbibigay Di ba? Siya pa nga ang tumutulong yung sa iba, mga politiko. Pera na ng gobyerno, pera ng taong bayan, yung ibinibigay pang ayuda. Mga mukha pa nila. Mukha pa nilang nakalagay, may agenda pa. Ito si Pastor Kibuloy, hindi pera ng taong bayan yung binibigay. Yes, walang ninakaw yan kahit sang kusing. At walang kapalit. At hindi tumatakbo. Pastor Kibuloy, palagay ko na tumakbo ka. Hindi kasi kailangan natin sa Senado Well, pero itinan mo ang tagal niya hindi tumatakbo. Ang tagal niya.
Exposed Ayan. siya sa politics ha kasi Oo. every campaign pinupuntahan yan mula't mula pa pinupuntahan yan ng lahat ng mga kandidato. Natapos ni PRRD yung kanyang termino na 6 years. Hindi siya pumosisyon, hindi naman siya tumakbo. Tama. Na pwede naman sana. Dumating pa nga sa punto na nagkaroon sila ng problema ng PRD, di sila nagpansinan eh. Dahil galit talaga ito si Pastor Apollo Kibuloy sa mga komunistang NPA. Si PRD, ilagay niya sa posisyon yung mga NPA nung unang unang ilang taon eh. Enough para magkatampuhan pa silang dalawa dahil doon. Pero nakita mo, humingi ba siya ng posisyon sa gobyerno? Kaya ito si Pastor Or Kibuloy, VIP treatment man lang? may resibo eh. Well documented yung kanyang mga ginawa. Nakita, na-experience ng mga Pilipino yan. And yet, walang kapalit. Yun ang mabigat doon. At syempre, Coach Oli, gusto pa man nating magtagal, pero kulang na tayo sa oras. Umalis na rin si Manatbay. Mukhang tinext na ni Trillanes. Magkikita yata silang dalawa. Anyways, kita-kita po tayo muli, Banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama palapakan, pag mali banata na po si Boss Dada. At ako naman po si Coach Oli. Para sa Diyos at Pilipinas, nating mahal.